Numbers 13. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Canaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawat isa'y prinsipe sa kanila. At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng paran ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At ito ang kanilang mga pangalan, sa lipi ni Ruben, ay si Samua na anak ni Zacher. Sa lipi ni Simeon, ay si Saphat na anak ni Huri. Sa lipi ni Juda, ay si Caleb na anak ni Jephon. Sa lipi ni Issachar, ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim, ay si Oseas na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin, ay si Polti na anak ni Raphu. Sa lipi ni Zabulon, ay si Gaddiel na anak ni Sodi. Sa lipi ni Jose, sa makatuwid bagay sa lipi ni Manases, ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan, ay si Amil na anak ni Gemali. Sa lipi ni Azer, ay si Sether, na anak ni Michael. Sa lipi ni Neftali, ay si Nahabi na anak ni Vapsi. Sa lipi ni Gad, ay si Guel na anak ni Maki. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue ang anak ni Nun na si Oseas. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Canaan, at sinabi sa kanila, samampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. At tingnan ninyo ang lupain, kung ano, at ang bayan na tumatahan doon, kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, at kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento, o sa mga nakukutaan. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala. At magpakatapang kayo, at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Sila nga'y umakyat, at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa pagpasok sa Emath. At sila'y umakyat sa dakong timugan, at sila'y dumating sa Hebron, at si Amen, si Sesai at si Talmai, na mga anak ni Anak, ay ng Aron. Ngayon ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskel, at sila'y pumutol doon ng isang sanggang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pinggan ng 2, sila'y nagdala rin ng mga granada, at mga igus. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Eskel, dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain, sa katapusan ng 4 na pang-araw. At sila'y nagsiyaon at nagsiparon kay Moises, at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, sa ilang ng paran, sa caves, at kanilang binigyang sagot sila, at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya, at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparonan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Gayon man ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Hethyo, at ang Jebuso, at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananiyo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Jordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, ating akyating paminsan, at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi,
Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon, ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.